Halos 2,000 pamilya ang nadamay. 3 ang sugatan. Isa sa mga biktima ng Makati building tragedy, inilalagala ang Maricela Tutukan. Hindi raw siya nagpunta sa ospital o sa punerarya dahil hindi niya matanggap na wala ng anak. Ang mga aksyong balita. President Rodrigo Duterte hindi raw natatakot kahit itigil pa ng Amerika ang pagbebenta ng mga baril sa Pilipinas. Yan lang? Yan lang pagtakot niya sa akin, hindi siya pabili ng armas? Pagbibitiyo ni dating Pangulong Fidel Ramos bilang presidential envoy sa China, tinanggap na ng Pangulo. Senador J.D. Ejercito nagbabala, resignation ng amboy daw na si FBR, posibleng sinyalis daw na may masamang plano laban kay Digong. Digong pinangunahan ang seremonya sa pagpapauwi sa mga mangingisdang Vietnamese na nahuli sa bansa. No window hours sa number coding scheme epektibo na sa Metro Manila. Mas mataas na multa sa paglabag, pinag-aaralan. Mga iligal na nagpapark sa secondary roads, plano ng kasuhan ng MMDA. Matataas na kalibre ng baril na recover sa ospital sa maximum security compound ng Bilibid. Panibagong bagyo, tinatay ang papasok sa bansa bukas. Exclusive, mga babaeng maninisid sa Masinloc, Zambales, umapilang huwag ipagbawal ang kanilang hanap buhay. Illegal daw. Hindi naman illegal yun. Sa Action Sports, Senator Manny Pacquiao nagulat daw sa naging pagsalubong ng fans sa kanyang grand arrival ceremony sa Las Vegas para sa laban nila ni Jesse Vargas. Ito, kalimutan na nila ako. At sa Happy News, blind Pinay singer, binigyan ng standing ovation ng mga hurado ng France Got Talent. Nagbabalik ang hepe ng News 5, Lucy Cruz Valdez. Kasama si Tol Erwin Tulfo. Higit sa balita, aksyon. Magandang gabi. Ilang kapatid natin ang mas piniling bumisita sa mga yumao nilang mahal sa buhay sa mga sementeryo ngayong araw. Doble kahit naman ang mga otoridad sa paglilinis ng mga naiwang sangkaterbang basura. Umaaksyon sa